Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Mga kababalaghan na tunay nang nangyari. True to life stories, story number 40. Mga nagtatagong aswang sa Maynila. Number 7. Ang mga kwento ko ay hindi lamang nilikha ng aking mapaglarong isipan. Ang mga ito ay kung hindi naganap sa akin, ay sa mga malapit sa akin na mga tao na naglahad ng mga kwentong isinasalaysay ko dito. Aswang. Dahil na rin sa paggawa ng pelikula tungkol sa kanila, hindi natuloy malaman ng mga tao kung ang mga ito ay may katotohanan o galing sa hinagap. Mga 1985, kabuwanan ng aking may bahay sa ikalawa naming anak. Nakatira kami sa Bakya, Concepcion, Marikina. Gaya ng araw-araw naming ginagawa, nandun lang kami sa loob ng bahay na pinapakinuluyan namin. Nakituloy kami doon, pansamantala. Hindi namin kilala ang mga tao doon. Sa umaga, aalis ang bayo ko at bilas ko. At iniiwan nila sa amin ang kanilang bunso para alagaan at bantayan namin. Si Dondon, ang pamangkin ng misis ko. Pagtatakip-silip na noon, nagsaing ang misis ko para pagdating ng bilas ko na si Ate Lydia, ulam na lang ang iluluto. Nasa labas ng bahay ang dapugan o kalan na dikahoy o diuling. Nagparingas na ako. Habang kinikisihan ng misis ko ang bigas na halos 2 kilo. Isinalang ko na ang bigas na kinisihan sa dapugan. Mabilis namang sumubo ang sinaing at binawasan ko ang apoy ng kalan para hindi masunog ang kanin. May biglang dumaang anino sa harapan ko. Hindi ko nasino kung ano yun, kung sino yun. Ang alam ko lang may masangsang na amoy na parang nabulok na regla. Hindi ko ito pinansin. Pinagpatuloy ko ang pag-asikaso sa sinaing. Nakakahiya naman kay Ate Lydia kung masunog pa namin ito. Maganda ang pagkakasaing. Inin na inin, at hindi matigas ang kanin. Jackpot! Mapapasarap na naman ako ng kain. Di pa rin dumarating ang mag-asawa. Nang tingnan ko ang relo sa dingding, 9:00 pasado na ng gabi. Wala pa sila. Ayaw naman namin mauna kami sa pagkain, kaya naghintay pa rin kami. Nakatulog na ako. Pati si Mrs. Pasado 12:00 na ng gabi nang maalimpungatan ako sa malakas na kalabit ng Mrs. ko. Sabi niya, "May tao. May kumakalusko sa bakuran. Tingnan mo muna. Palakas na ng palakas. Parang kalahig ng kuko. Parang tunog ng kikil na bakal na kinakalahig sa yero." Patindi ng patindi, palapit ng palapit sa kwarto na kung saan kami nakahiga at nag-aalaga ng 1 taong gulang na si Dondon. Sinubukan kong lumabas ng kwarto. Nandun ang aswang gapang. Walang pakpak, buo ang katawan, tumutulo ang laway. Okay naman ang ngipin niya.
May konting sira lang pero buo halos lahat ng ngipin niya. Lalaki ang aswang. Patpatin, parang kasing laki ng katawan ng bayaw ko. Iisipin ko ngang siya ang aswang. May pagkakahawig sila. Ang pinagkaiba lang nila, medyo mataas ang aswang. Si bayaw, mga 5'1" lang. Yung aswang, mga 5'9". Sumisingasing siya. May nakatayong baseball bat sa kwarto. Tinakbo ko yun. Pagbalik ko, wala na ang aswang. Sinubukan kong habulin ito. Pero humahangos na may kumakatok sa gate. Si Kuya Boy ang bayaw ko at si Ate Lydia ang bilas ko. Tanong nilang halos magkasabay. Bakit? Ano nangyari? Inestorbo ba kayo ng kapitbahay nating aswang? Alam nila. Kilala nila. Nagsawalang kibo na lamang kami ng misis ko.